na fraud analyst, I would suggest yung just for fairness that President Marcos and Vice President Sara volunteer themselves doon sa Senate Blue Ribbon Committee para magpa-imbestiga and to bear everything that is being accused against them, open to public scrutiny with experts helping the senators. Yung mga senador na identified sa mga political parties, whether you're pro-BBM or pro-Sara, inhibit na muna kayo and let the allow the expert lawyers, accountants, and fraud analysts to examine the records and post questions and give the reports at pasagot natin lahat sa kanila para marinig natin from both of them kung ano ang totoo. Yun po ang aking question. Pero personal opinion, yung sinabi ko kanina, kaya hindi ako naniniwala. Dahil alam natin na sinabi na naman ni Sara noon na nung nasa DepEd siya rin ang chairman ng NTF-EDCA. At ang iniimbestigahan nila doon sa DepEd ay yung mga komunista na nag-ooperate sa loob ng eskwelahan na nire-recruit yung ating mga kabataan, ginagawang komunista, dinadala sa bundok, binibigyan ng baril, inilalaban sa ating mga sundalo. Yun ang kanyang iniimbestigahan. Yun ang alam ko. Pero huwag akong paniwalaan nyo. Pa-imbestigahan natin. Okay. So, meron pa itong federalismo. So, napakaganda sa probinsya, mga kagaya namin taga-probinsya. So, ang tanong ko, pwede ba ito mangyari kung hindi maamindahan yung ating konstitusyon? Or kaya naman daw hindi basta-basta naamindahan dahil malaking pundo pa ang kakailanganin at panahon? Okay. Pag kasi Sara ang nanalo, mangyayari ito. Talagang kailangan pumabago. Palagay ko may tutulong natin pagbabago sa konstitusyon. Revision talaga, hindi lang ang amenda, pero revision. Yung sa gastos po, palagay ko is more of an excuse dahil mas malaking gastos po sa Pilipino yung napupunta sa korupsyon kaysa kung gagastusin natin na mag-revise tayo ng ating saling batas. So I think if Sara wins, we will be able to push this reforms badly needed for government. That's why tayo narito ngayon dahil ito po ang gagawin natin ay iipunin natin ang lahat ng mga nationalist Filipinos, hindi lamang yung mga Duterte. Pero kahit na maka Marcos ka, kahit na maka Aquino ka, kahit na makakakaliwa ka, ang pagsamasamahan natin, pwede ba iayos muna natin yung ating sistema, baguhin natin ang saling batas, so that we will all have an equal share of power. Kasi sa isang parliamentary form of government, wala nang mag-aaway eh. Dahil nakaupo tayong lahat doon eh. Nandun yung liberal, nandun yung Duterte, nandun yung Marcos, nandun yung kaliwa, nandun yung kanan, nandun yung gitna. Lahat tayo nag-uusap-usap doon. So, hindi kagaya ngayon na Marcos ang nakaupo, lahat ng kalaban niya, dudurugin niya. So, gulo. Pag nag-federal naman po tayo, yung kapangyarihan ng pera na hawak ng Presidente at Congress, mababawasan. Malilimitahan ang kanilang kapangyarihan, mababawasan lang ang pera. So yung ninanakaw sa atin, hindi man mawala, pero mababawasan din. Okay. May isa na lang sa Ilan may sagot sa General. Wait lang. Dagdagan ko lang yung unang tanong mo, yung tungkol sa pag-announce ni Bibi Sara as presidential candidate sa 2028, no? Sa akin naman, ang pananaw ko dito is very timely. Kumbaga, eksakto. Bakit? Bukod sa para makita ng mamamayan na mayroong tunay na leader na tumitindi. Alam naman natin na maraming mga nangyayari ngayon, mga rallies. Kami po, madalas sa EDSA, madalas may mga karapan ng huling activity namin yung karapan, no? Motorcade, papunta sa Kongreso nung January 31. And very successful too.
tinulungan pa nga kami ng mga pulis na inaano kami, nagkokos kami sa ano, tuloy-tuloy kami. And marami pang mangyayari ganito. Dahil sa pagka-announce niya, nakita ngayon itong mga against sa corruption, mga grupo, mga movement, na merong leader na kasama nila, lumalaban sa corruption. And also timely rin in the sense na yung alam naman natin sa politics, yung paganyan-ganyan. No? Dahil nakita nila, uy, si ano, tatakbo na pala talaga. Kumbaga, define na nila at dito, yung mga, dito na tayo. Actually, sa butuhan ng ano, no? I think may impact ito sa butuhan ng Kongreso. Kung matutuloy ba o hindi. Kasi alam naman natin ang mga politiko, laging kumikiling yan kung saan sa pananaw nila. No? It may or may not happen, no? But sa tingin ko, makaka-influensya ito. Including sa upper house, sa Senate. No? So, maganda in the sense na ano na, nakita ng lahat na merong itindig despite yung mga nangyayari. Huwag natin i-compare yung nangyari kay former Vice President Binay. Too early, dinimolish siya. Actually, nung hindi pa nga siya nag-a-announce, dinidemolish na si BP. So, magkaiba. So, walang masasabi na, lalo, sisirain ka. Sinisira na nga siya. From the very start, kahit wala pang ano. So, mas maganda, in-announce na niya, sige, sirain niya ng sirain. At ako naman, tama yung sinabi ni Greco kanina, na lahat imbestigahan. Yung sinasabi nila, bakit December, and I've been in government service for 42 years. Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng ahensya ng gobyerno, pagdating ng Disyembre, nagkukumahog yan. Paano natin ito i-liquidate? Paano natin ito i-obligate? Kaya yung Office of the President, nung hindi nila ma-liquidate yung bilyon-bilyon, nagbigay ng kapranggot 125 million, yung pala entrapment, no? Yung pala may intention. So, hindi maganda, no? Pero sinasabi ko, sa lahat ng institusyon sa gobyerno, kalakaran yan, nagkukumahog yan, how to liquidate, how to obligate. Ine-prepare nila yung papeles. And walang violation doon dahil talaga namang ginagawa yon ng lahat. Hindi corruption yun. Dumaan sa tunay sa papel and the COA itself declared na walang anomalya. Yun lang. Thank you. O meron ako